artistic na lugar na ito. Haven ito for so many local artists. But at the same time, they also gave our fellows a sneak peek kung paano lumika ng isang bagay gamit ng iba't ibang mga materyales dito sa kanilang art haven. So we're very happy na they were able to immerse themselves doon sa proseso ng paggawa ng gamit yung mga tiles kanina. Parang sobrang proud naman sila doon sa mga ginawa nila kanina, and we're very happy that they were able to do it with local artists here. So you've mentioned na fellowship program. So are the fellows here taga Baguio or Yung mga fellows na nandito ay galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Meron mula sa Metro Manila, meron mula sa Pampanga, may Cagayan de Oro, may taga Mindoro. So iba't ibang mga senior high school students ang nandito. So we asked them to apply. Naging very rigorous yung process. Yung Ateneo de Manila Department of Fine Arts helped us identify initially top 10 fellows. Pero parang nahirapan kami na magtanggal ng magtanggal. So parang tinanggap namin yung top 12 fellows. Lahat sila galing sa mga pampublikong senior high school all over the Philippines. So since we have the workshop po about mosaics, meron pa po bang kasunod na activities? Yes, tomorrow si Ben Cap naman ang mag-host. So every month may isang master of the art na nag-host sa kanila. Iba't iba yung themes. We started with Mark Justiniani. So si Mark gave an intro on visual arts and initial critiquing of their artwork. Ngayon si Kidlat naman, national artist natin for film. Tomorrow yung national artist natin for visual arts, si Manong Ben. Will also give the fellow parang overview doon naman sa pagpipinta. Yung mga susunod nating mentors kasama si Toy Limao, si A.G. Sanyo, at napakarami pang ibang mga mga masters of the art. So final question, when will this end and kailan po start? So this is a 6-month fellowship program. Started last month. And it will end with an exhibit na using their artwork. So it will be their first parang exhibition that will be hosted by Angat Buhay Foundation together with our patrons. So hindi pa ako makapag-share ng maraming details, but it's really a time for us to celebrate all the artistic all the artworks of the fellows na ginawa nila sa proseso ng kanilang fellowship. Yes, ano to, inspired to noong kampanya pa ni Attorney Lenny Robredo kung saan nakita natin na napakaraming mga artists yung nag-ambagan para, hindi lang para maging makulay yung ating mga rallies, ang pangangampanya, but at the same time, lagi silang sobrang tapang na manindigan para sa bayan. And bihira yun, no, na makita natin na nagsasama-sama ang iba't ibang mga artists. No? Kasi, again, when we talk about the arts in the Philippines, most of the time, it's exclusive for a very privileged few, or minsan hindi talaga siya naabot ng mga ordinaryong tao, or nakikita siya as parang cool lang siya, no? Pero hindi siya na-appreciate bilang parte ng kaluluwa ng ating bayan. Diba? Pero sa amin, para sa amin sa Angat Buhay, naniniwala kami na dapat linangin natin, no, yung space na ito, gumawa tayo ng space na ito para sa mga kabataan na gustong mag-immerse, no, sa arts and culture. Difficult kasi itong maabot, especially ng mga underprivileged na mga Pilipino, di ba? Napakahirap pumasok sa Philippine High School for the Arts. No? Mahirap mag-exhibit ng solo, mahirap gumawa ng mga kung ano man ang gusto nyong gawin, no? Sa, kahit hindi lang sa visual arts, kahit sa music and dance, architecture, etc., literature, di ba? Mahirap talaga siya. But ang goal ng Angat Buhay is to not only give an opportunity for deserving
young Filipino artists, but also to build a community that nurtures collaboration, that nurtures support, no, doon sa mga artistang katulad nila na galing sa iba't ibang pamayanan, hindi galing lang sa Metro Manila, no, bagkus galing sa mga lugar kung saan nararapat din no, na ma-highlight yung iba't ibang mga artistic skills nila. No? Kaya we're very happy that we're able to bring them to Baguio. Ang Baguio sobrang mapalad dahil talagang umuusbong dito no, yung iba't ibang mga espasyo para sa mga local artists. At yan yung pangarap natin sa ibang mga lugar na tinutulungan ng ating buhay. Na sana maraming mga ilikha na area or na spaces no, na pwedeng takbuhan ng mga young Filipino artists so that they can truly express no, whatever they want to do, whatever they want to create. Dahil mahalaga yun para sa ating bayan. So, ito po, I know nasabi last question, pero napansin ko, wala masyadong medium maligid dito. So, is it really intentional na sa industry nila or... Hindi naman siya intentional. Number one, I think hindi naman talaga kino-cover yung mga ganito na media. I think there's a few individuals or media orgs who would like to cover such activities. And if ever man, siguro off the record ko, pero siguro if ever man kasi i-feature siya sa media, iibahin na naman yung angulo kasi syempre sa Attorney Lenny, di ba? So, we really want this to focus on their skills as young Filipino artists. Ayaw namin palagi siyang nababahiran ng kung ano-ano pa. But from our end, meron kaming sarili naming comms team. So we are actually releasing sort of a documentary style to let people know ano yung naging process of the entire fellowship program. And it's accessible to everyone, even to our friends from the media. But we just don't like to put parang other angle pa sa mga ganitong klaseng bagay na ginagawa natin.